So ayun, umuulan na naman po mga kabayan. Puntahan natin yung tour guide natin ngayon kasi meron tayong pupuntahan at isasama natin ngayon kasi alam niyo naman marami tayong mga bitbit dito sa bahay ng kanyang biyanan. Tao po. Ate, nasaan si si Junior? Wala po, naglaba. Naglaba? Saan banda? Doon po. Sa ibaba? Opo. Anong oras siya umalis? Kanina pa po. Kanina pa. So yan ang asawa kasi ni Kuya Junior mga kabay. So naglaba. Kasi bagong panganak. Ilang buwan pa yung mo, baby mo? 4 months na po. 4 months. Ano nangyari? Nagkaroon po siya ng sugat. Pwede, saan ba? Daanan ba to? Ay, akala ko. Doon po. Ay, akala ko pintuan. Sus ko mga kabayan, umulan. Wala pala daw si Junior mga kabayan, naglaba. Ano nangyari sa ng anak mo? Lamok? Opo. Pero natutuyo na po. Kawawa naman, Anong nilalagay mo? Petroleum gel po. Gel. Petroleum jelly. Lamok yan siya? Nakagat? Dapat magmoskitero kayo, kulambo para hindi makagat, kawawa, mamaya magdenggi. O kundi kawawa yung bata, ay tag-ulan pa naman ngayon. Okay, sige, puntahan namin. Oh wow, may mga puso. Sino nanguha nito? Siya po. Kailan niya nang kuha yan? Kanina po. Kanina lang din? Opo. Tapos pagkatapos yung manguha ng puso, naglaba? Opo, dumiretso po. Oh, wow, kasi di ka pa pwede maglaba dahil bago pang... Tsaka hindi po makakabot ng mabigat po. Bakit? CS po. Cesarean ka? Unang baby mo? Oh, Diyos ko mga kabayan. Kaya pala doble kayod si Junior mga kabayan. Biro nyo, ang layo ng pinanggalingan tong mga puso niya. Tapos after, naglalaban na naman daw doon sa ibaba mga kabayan. Naabutan na siya ng ulang mga kabayan. Kasi CS pa rin yung asawa niya. Tama nga naman, hindi pwedeng magbigat. No, kailangan taon pa ata yung mga kabayan bago makakilos-kilos o makabuat-buat ng paunti-unti. Kasi CS pala. Ilang buwan tong anak mo? 4 months na. May lakad sana kami ngayon ni Kuya Junior Naglaba pala. Di bale, puntahan namin sa baba ha? Okay, sige. So, puntahan natin mga kabayan. Umuulan, di na natin mapigilan yan. No, pero sa bandang unahan, mainit. Tapos bandang unahan, ganito, ulan. Ulan-init mga kabayan ang panahon natin ngayon. Okay, dito muna kami ha. So, ayan po mga kabayan. Puntahan natin ngayon si Kuya Junior na naglaba. No, buti na huminto yung ulan. Pabusod-busod yung ulan mga kabayan. Tamang-tama, pagbaba natin hindi masyadong madulas. Dito talaga sila pumupunta kapag naglalaba kasi maraming tubig. No? Umulan man, tag-init man, tag-ulan man mga kabayan, hindi nauubusan ng tubig dyan. Kasi talaga nakababa na rin ako summer noon at the time. Pero super lakas ng tulo mga kabayan ng kanilang sibol. Kaya tara mga kabayan, puntahan natin. So naudlo tayo sa punta sa kabilang bundok ng mga kabayan. Kasi pagpunta natin kanina sa tour guide natin, busy kasi yung mga boys natin, no? Sa Kuya Juez, Kuya Marulas, no? And sila bayaw gumagawa sa bahay. So hindi natin sila pwedeng disturbuhin mga kabayan. Kaya sabi ko, yung iba dyan ay nandyan lang naman, no? Si Kuya Junior naging tour guide natin ng ilang halos isang linggo mga kabayan. Siya yung kasama natin. Siya yung tour guide. Ang lakas din mga kabayan. Grabe, ang lakas din. Kasi malaking tao. No? Bata pa at malaki pa yung katawan mga kabayan. So malakas. Duin muna natin doon sa Igiban po mga kabayan kasi nagdaba. Kausapin natin, titinan natin yung oras kung talagang kakayanin pa natin tumawid ang kabilang bundok para maghatid ng biyaya po mga kabayan. No? Same as usual, mahirap, malayo. Pupuntahan ngayon, no? Malayo-layo ito. Ay, may kalabaw mga kabayan. May kalabaw. Kay Kuya Ler ata itong kalabaw. Grabe yung pinag-anuhan, baka mamaya maputol. Ayan, No, huwag mo nang bugawin. Nakakatakot yung pagtali ng kalabaw. Baka maputol or baka makasuwag ng ng tao kasi nandyan talaga sa daanan. So, nandito naman po tayo mga kabayan sa mahirap na daanan.
no, buti na lang yung ulan mga kabay, hindi nagtagal, no, at hindi malakas, kaya hindi tayo masyadong mahirapan ngayon sa pagbaba natin dahil kawawa talaga tayo. Doble pahirap sa atin kapag yung mga dinadaanan natin mga kabayan ay ganito. Maraming salamat po pala kay Ma'am Lynn Macmillan, no, and Ma'am Iluminada Ham, and Ma'am Connie from Warner Robins, Georgia, USA, na continue yung pagbibigay ng budget po na kahit papaano malaking tulong po sa ating gas araw-araw na tinatahak natin itong mga kabundukan mga kabayan, na super thankful tayo kay Ma'am Lynn Macmillan mga kabayan, na talagang nandyan palagi mula noon hanggang ngayon, na nakaalalay sa ating munting adikain. Salamat po sa pagmamahal. Diyos ko, wala akong ibang maigante sa kabutihan nyo kundi buong pusong pasasalamatan at dasal na way bigyan pa kayo ng mahabang buhay, magandang kalusugan sa araw-araw. Ganoon din po ang iyong pamilya, no, at marami pang biyaya dahil alam kong gaano kabuti ang puso nyo. Kaya maraming salamat. So ayan po mga kabin, kahit paano yung binigay ni Ma'am Lynn, panggas natin, yung mga patip ng ibang mga kababayan natin, yung mga sponsors natin, no, nagagamit natin behind the camera, nabibigyan natin yung ating mga tour guide, yung ating mga nakakasalubong dyan, nanghihingi ng mga gamot, nagbibigyan ng mga resita sa atin, no, yung hindi lang buo na napupunta dun sa panggas natin, sa mga extra natin, no, na mga ginagawa na behind the camera, ay ang laking tulong po. Kaya maraming salamat, sobrang laking tulong, highly appreciated po yung inyong binigay, yung buong suporta nyo po sa aming munting adikain. Kaya ito, start na naman tayo mga kabayan. Walang ibang daanan, wala tayong ibang choice, no, start na naman tayo dito sa very hirap na daanan po mga kabayan, no. Yung tungkod ko kasi mga kabayan naiwan, kukuha na lang ako mamaya doon sa baba. Ay, kabay ko, napakli pa. Kukuha na lang ako. Pero pag sobrang dulas mga kabayan, ang ginagawa ko, patalikod. O katulad nito, nilalagyan talaga nila para sa mga naghahakot ng mga kalakal na mayroon silang panghatak na hindi sila mahirapan. Kameraman, Diyos ko, nauna pa na sa aking mga kabay na dulas. Kasasabak lang dito, dulas agad. Hindi pa naka 1/4. Grabe mga kabayan, no, kasi bagong panganak yung asawa ni Junior mga kabayan. Hindi ko alam, no, akala ko malaki na yung anak niya, no. Bago pa lang panganak, mga 4 months, magpo 4 months yung baby. Tapos CS pa, no. Kaya pala doble kayod ni Junior mga kabayan. Kaya pala nabanggit niya sa akin minsan na nung nakaraan naglaba daw siya, no. Hinanap kasi din namin nung nakaraan, sabi niya naglaba daw siya mga kabayan. At hindi pa daw makalaba yung kanyang misis, no. Yun pala, CS pala, hindi niya nabanggit sa akin CS yung misis niya. Yung tahi, no, delikado kasi hiwa, tapos bagong tahi, fresh pa sa sa ilalim, no, delikado. Kaya tama lang yung ginawa niya, na sakripisyong mo na pinagsabay yung gawaing bahay plus yung paghanap buhay. Buti lang isa yung anak mga kabayan. So hindi pa ganun kahirap, no. Kasi kung ganyan, marami kang anak, mas lalong mahirapan. Siyempre, iba yung obligasyon sa isang anak kaysa sa maraming anak. Maaga pa mga kabayan, around 1 PM pa po ng hapon.
mukhang lasing ko na kasi nandito tayo sa gitna ng gubat po mga kabayan, no? At madilim. Pero maaga pa po, plus yung araw kamo, no? Nakasimangot yung araw. Sa katunayan, umaambon-ambon pa din hanggang ngayon. Hindi na natin masyadong nakikita kasi nandito tayo sa ilalim ng gubat, naglalakad. Oh. Ay, mainit kasi. Kaya minsan po mga kabay, may mga ringkot kaming dala na sasakyan. No, kaya lang minsan hindi ko na isusuot o ayaw ko magsuot ng ringkot. At saka pati buta, may buta din ako mga kabay. Kasi mainit. Kahit nga umuulan mga kabay, lakas ng ulan, bumabaha na yun. Pag bumabaha yung dinadaanan namin, pinagpapawisan pa din ako. No, dahil syempre, yung sa layo ng nilalakad natin, pinagpapawisan pa din ako, no? Kaya ayaw kong mag raincoat dahil katulad nito, naka-raincoat ako ngayon, oh, 'di ba? Grabe yung pawis ko. Nainitan ako mga kabayan. Kaya tinitiis ko na ayaw mag-raincoat or ayaw magbuta para fresh lang. Total may mga damit naman kami pagdating sa bahay, sa view deck, magbihis na lang kung nabasa. Katulad dito mga kabayan, no, hindi natuloy yung pag-chainsaw dito kasi sobrang tarik yung daan, malayo, din mabigat, madulas yung daan. Kaya stop muna sila. Siguro gagawin nila to ng bahay. Hindi ko alam kung kanino to. Ilang araw na dito mga kabayan, halos 1 linggo na. Hindi nila na ituloy yung pag-chainsaw kasi mahirap maghakot, ulan, madulas. Kaya natigil. So medyo malapit-lapit na tayo mga kabayan. Doon banda tawagin natin si Kuya Junior. No. Pero sigurado naman na yung asawa na mismo yung nagsabi na nandyan talaga sa baba, naglaba. Kasi maaga umalis para manguha ng puso and then pag-uwi, naglaba na naman po mga kabayan. Junior. Ay, tama ba to? Daan natin? So, itong mga kabayan, itong sibol ay nasa lupa ito ni Nanay Latundan. Kaya sila dito talaga sila nanirahan at tumira. Kasi hindi nila maiwan-iwan yung sibol, hindi nila maiwan-iwan yung tubig. So dito talaga sila mas pinili nila ditong manirahan para hindi sila mahirapan sa tubig. Anytime ay marami ng tubig mga kabayan. Kaya ito ang kagandahan dito kay Tatay Papaya at kay Nanay Latunda mga kabayan. Po mga kabayan na nandito yung ating tour guide. Alam niyo po mga kabayan, si Kuya Junior, itong bata na ito, no, walang reklamo. Halos lahat ng bit-bit mo talagang bit-bitin niya hanggat kaya niya. Minsan ikaw lang maaawa. Ikaw na lang magsasabi sa kanya na, no, ako na magbit-bit niyan kasi mabigat na yung dala mo. Kaya ko yan, magaan lang yan. Ganun siya. No, ganun siya mga kabayan. Kaya sabi ko, napaka bait naman tong batang ito. Unat siyang mga kabayan. Nakapag-asawa siya ng kulot, taga Zambales kung hindi ko nagkamali. So ito,
Kuya Junior! Ayun. Sa wakas, natagpuan din kita. Totoo nga na nandito ka, na naglaba ka. Dahil yung asawa mo pala bagong panganak at CS pa. Wow, sabi ko na nga po mga kabayan O, nakita nyo po kung gaano kalakas yung tubig, no? Kung gaano kalakas yung tubig mga kabayan. Tingnan nyo po ng maigi. O, di ba? Panalo, mayaman sila dito sa tubig mga kabayan. Yung ibang mga katutubong ay wala. No, walang tubig. Pero ito mga kabayan, tingnan nyo naman. O, see? So, sino bang hindi pupunta dito para maglaba sa ganitong kalakas na agos ng tubig? Kuya Junior, may puntaan sana tayo kanina. Kailang umagas na kami pupunta, kaya pala hindi kami natuloy ka ng umaga kasi namuso ka. Saan banda? Din po sa tuktok po. Sa tuktok doon. Saan tuktok doon? Ito po. Ayun po. Ayan mismo? Opo. Ayan yung sinasabi mong tuktok dyan? Opo. Oh my God, paano siya nakapunta dyan mga kabayan? Grabe no, ang layo mga kabayan. Kaya pala, hindi kami natuloy kanina kasi wala ka rin pala kanina. At anong oras ka nakauwi ng bahay? Kuwan na po. Alauna na po. Tapos alas 7 po ako pumunta. Alas 7 po ako umalis sa bahay. Tapos alauna po ako umuwi. Dumating. O, tamang-tama pala. Sakto. Nung dumating kami siguro doon sa bahay nyo, kararating nyo lang bago ka pumunta dito. O, tamang-tama mga kabayan kasi Baka po kasi umulan agad Kaya po naglaban na po agad. lahat yan damit nyo na. Damit ng mga bata, damit nyo. Nandito na po lahat. Kasi mahirap po kasi matambakan ng labahin. Kaya ang ginagawa mo, unti-unti ka naglaba. Oh, grabe Kuya Junior, no? Galing ka sa sobrang layo. Ang bigat-bigat ng dala-dala mo. Tapos ngayon naglalaba ka naman. Hindi ka napapagod. Napapagod din po minsan. Pero pagka nakikita ko naman po yung mag-ina ko, nawawala naman po. Oh, kasi kahit papaano yung pagod mo napapalitan ng saya. Kasi nandyan yung mag-ina mo. Nakita ko yung anak mo kanina, maraming kagat ng lamok. Ano po kasi yun? Minsan po pagka gabi po, may kulambo naman po kami. Oh, Po, pagka tingitanghali po, doon po siya kinakagat ng lamok. sa gabi nagkukulambo kayo. Sa umaga at tanghali, doon nilalapitan ng lamok. Pero may kulambo, di ba? Opo. Anong gamot doon na nilagay nyo? Kuwan lang po yung parang petroleum po. Yung May pinapainom pamahid po naman, namin. petroleum jelly, ganon. Oh. Tapos yung sugat niya naman po sa ulo, kaya po namuso ako dahil po para po may pang-check up. Magpapa-check up po kami pagka... Ay, hindi kagat ng lamok yung ulo niya, yung sugat-sugat? Iba din yon? Iba po yun, sugat niya po yun. Tapos yung sa may mukha niya po, yun po talaga yung Kagat ng lamok. Opo. Yung dito sa ulo niya na medyo malalaking sugat, hindi, po talaga. iba Kung siya po yon. siyang tumubo. Oh, anong tawag doon? Yung parang mga kabayan. Ibang bata mga kabayan na mayroong nuka, kung sa Bisaya tawagin nuka. Yung sugat-sugat sa ulo mga kabayan ba, no? May tawag diyan Nakusan lang tutubo, tapos magsugat-sugat siya, kawawa. So kailangan magamot siya, Kuya Junior. Opo. Kaya nga po nagpursige po kahit pumala yung pinagkukuhanan po ng puso, namuso po ako para po pagka nabenta na po yung puso, papacheck up po namin siya. O tama, para mabigyan ng gamot para mapahiran. Kasi parang ointment lang ata ang nilalagay doon. Opo. No? So, anong oras kayo dumating dito? Nung pagyari ko pong kumain kaganina, nagpahinga lang po ng konti. Yun po, pupunta na rin po ako dito. Grabe. Hindi mo nabanggit sa akin na yung asawa mo pala, CS pala? Opo. Cesarean pala? CS po siya. Magpo-4 months pa lang po, kaya nga po, kahit po pagod, ako na po yung naglalaba. Kasi alam mo naman na bawal kumilos sa kanya. Opo. No, bawal kumilos, bawal magbigat kahit nga trabahong bahay. No, delikado. Kaya sakripisyo ka ngayon. Kaya nga Pinagsabay mo yung gawaing bahay at paglalaba po. Paglalaba. Opo. Kaninong bahay yun nandoon na napuntahan namin? Sa kwan ko po yun, sa biyanan ko. Nakikitira kayo sa biyanan nyo. Opo. Pero dati saan kayo nakatira? Sa kwan po, sa Bataan po talaga.
yan talaga ang lugar mo. Taga Bataan ka. Opo. Di ba ikaw ay pure na unat? Opo. Tama? Tapos pure din na kulot si Alwina. Mrs. mo. Anong pangalan ng asawa Alwina mo? po. Ha? Alwina. Alwina. Saan naman kayo nagkita ni Alwina? Sa kwan lang po, sa cellphone lang po. Sa cellphone. Opo. O tapos, anong nangyari? Yun po, nag-chat-chat po kaming dalawa. Saan mo nakuha yung number ni Alwina? Nung una po, inad-friend ko po siya. Nakita mo sa Facebook. Sa Facebook. Opo. Pero alam mo na unat siya, ay kulot siya. Opo. O tapos, Tapos inad-friend ko po siya. Tapos nung una po, tinanong ko po sa kanya kung... Nag-reply naman po siya, tinanong ko po sa kanya kung pwede makipagkaibigan. o tapos, Pwede naman po. Tapos nung tumagal po kami ng isang buwan, tinanong ko na po siya kung pwede ako manligaw. Sabi niya naman po, pwede naman daw. o tapos, Kaya po yun, nanligaw naging po kayo. kami. Opo. Wala kang girlfriend na unat. Wala po. Wala. Siya yung first love mo? Opo. Siya yung first love mo tapos inasawa mo kagad? Parang ganon? Opo. Oh, anong sabi ng pamilya mo? Wala naman po, tanggap din naman po siya dahil nung pumasyal po sila doon, sabi po sa kanya, saka ka na muna umuwi. Dito ka na lang muna, magkuhan ka na lang muna dito, magtiis ka na lang muna dito, sabi ganun. Pero yun po, nung sinabi po ng magulang ko, yun na, sabi, pumasyal ka na lang doon, pagka umano ka na lang, pagka bumalik ka nun sa Pampanga, pwede ka nang pumasyal-pasyal dito. Kaya po yun, pagbalik po namin dito, ayun po, dito na po siya nanganak. Kundi, kumusta naman ang buhay dito? Dahil Zambales ka pala, batang Sambalenyo ka pala. Tapos narating ka dito sa kabundukan. Kumusta naman ang buhay-buhay dito, kuya? Ayos naman po, pero minsan po pagka walang-wala po talaga, magtitiis po talaga. Pagka Dati, anong hanap buhay mo doon? sa Zambales po. O, sa Zambales. Nung nandun po ako, nagko-construction lang po. Tapos dagat po. Construction, dagat, panagat. Opo. Wow! So, nakakahuli ka pala ng malalaking isda. Opo. Kaso po ngayon, lalo na po, magbabagyo po ngayon. Kaya po nandito muna kami ng asawa ko. So, ngayon, nananatili kayo dito sa bundok, talagang ang trabaho mo ay Puso po. puso. Opo. At nakikitira kayo ngayon sa bahay ng Biyanan ko po. biyanan mo. Opo. Oh. Okay lang. Ganun talaga pag nagsimula, no? Walang ibang hihingian ng tulong, kundi magulang mo, biyanan mo. Ganun talaga pag nagsisimula. Okay lang yon. Talagang igagay ka ng magulang mo. No, wala namang problema doon. Opo. Yung bang titira ka na pangsamantala lang, na hindi yung pangsamatagalan, yung ganon. Opo. Ang tulungan ng bawat isa ng pamilya, no? Alangan naman tatawag ka sa kapitbahay. Siyempre, una mong tawagin yung pamilya mo. Opo. No, okay lang yung ganyan. Walang problema na makikitira ka ng pangsamantala. Basta, porsigihin mo lang na magkakaroon ka rin ng sarili mong bahay o sarili mong tahanan na ang sarap sa pakiramdam mga kabeng kahit maliit dyan basta sa'yo. Kumbaga, iba kasi mga kabeng kahit sabi mong pamilya mo, tapos nakikipisan ka, nakikitira ka, iba pa rin yung kilos. No, mahihiya ka pa rin. Lahat Mahihiya ng pa bagay, rin po. di ba? Opo. Lahat ng bagay pakisamahan mo, lahat ng bagay gagawin mo, lahat ng bagay pati oras binabantayan mo kasi nahihiya ka eh kasi nakikisampa ka lang eh. Kumbaga, pero kung sarili mong bahay mga kabayan, anytime wala kang pakisamahan, asawa mo lang, anak mo lang, hawak mo lahat ng oras, no, ay kumbaga hindi ka mahiya kahit tanghali ka na gumising, walang problema, walang gigising sa'yo na biyanan or walang magagalit sa'yo na biyanan. Oh, bakit tanghali na, nandiyan ka pa rin, nakahilata ka pa rin, kami dito kumikilos na, kayo hindi pa. May mga ganun kasi mga kabayan eh. No, may mga ganung eksena na ang biyanan matalak, no? Kailangan pag gumising yung biyanan mo, gumising ka din. Pag kumilos ang biyanan mo. Saka dapat po mauna kang gumising. O tama, pakikisama ang tawag doon. No, pakikisama. Siyempre, hindi naman lahat ng oras na makisama ka. Of course, kasi siyempre, paano kung puyat ka, paano kung pagod ka. May mga times talaga na hindi lahat ng gusto or yung nagagawa mo sa araw-araw ay continuous yon. May pagkakataon na mapagod ka din, siyempre. O siyempre, pag hindi mo na nagawa o nakasanayan ng biyanan mo or magulang mo, pag hindi mo na nagawa, o kundi nakasimangot na yan, no? Nagsasalita na yan,
makakarinig ka ng hindi magandang salita. O siyempre, ikaw na nakikitira lang, magtiis. Kasi wala ka pang bahay, nakikitira ka lang, magtiis. Masakit man o hindi, tiisin na lang talaga. Tiisin na lang Yung po. naririnig para manatili ka sa bahay ni kuya. O, ganyan. O. So, talagang dito kayo naglalaba. Dito po talaga kami naglalaba. Kasi grabe yung tubig, no? Malakas po yung tubig. Malakas. O, hindi mo matatawaran yung lakas ng tubig, mga kabayan. Kahit nung tag-init, no? Kahit tag-init, di ba, Kuya Junior? Kahit taginit po, ganyan din. Oo, po. ganyan kalakas. Napuntahan ko na to eh. Nung summer, napuntahan ko na to dito. So, alam ko na kaya hindi na nakakapagtaka mga kabayan kung bakit iilan-ilan dito kahit malayo ito. Talagang dinadayo at pinupunta. Katapusan mga kabayan, napakalakas. So, after mo naman maglaba, mamaya, saan ka na naman? Doon po, uwi na po. Uuwi ka na. So, wala ka nang hahakutin na puso ng saging. Wala na po dahil nandun na po na sa bahay. Nakakot ko na po kaganina. Okay na lahat, kaya nakapaglaba ka na. Opo. Hindi na tayo makakaalis ngayon kasi alanganin na. Alangan naman iwanan mo yung labahin mo dito. No, naghahabol ka din kasi syempre umuulan. Opo. 'Di ba? Hinahabol mo rin kung paano matapos yung labahin mo. Kumusta naman yung trabaho mo dati sa pangingisda, Kuya Junior? Ayos naman po. O bakit hindi nyo napagdesisyonan na mangisda na lang? Kung saan ba mas okay yung kita? Pagka wala na po talagang ulan, pagka talaga pong pag-araw na, babalik po uli kami dun. Mangingisda na lang po uli. Ay, ibig sabihin, pupunta at umuwi ka rin ng Sambales para mangisda. Opo. Kanino ba yung ginagamit yung bangka? May amo kayo. May amuhan na din po, nakikiamo lang po. O paano ang kitaan doon? Pagka labas po lahat ng gastos, tapos labas na po lahat ng gastos, kunyari po 3,000 pa po yung natira. Oh. Pagka kuwan po na yun, hahatiin po sa 3. So, gagastos ka ngayon ng 5,000. Di bali po kunyari, gastos nyo lang po 1,000, tapos yung binta nyo po ay 3,000. Pagkati-hatiin ng kung ilan kayo. Kunyari po, dalawa po kami ng, kunyari po yung chewin ko, dalawa po kami ng chewin ko. Yung 2,000 pong matitira na yun, hahatiin pa po sa 3 yun. Oh. At least medyo okay na rin. Sa isang araw lang yon. Opo. Pero hindi naman din lahat ng pagkakataon na marami kayong kuha. Pero hindi naman din uwi ng luhaan. Minsan po, uwi po talaga ng luhaan. Paano yon? Yung ginastos nyo kung di baliwala, lugi kumbaga. Lugi po kung ganun. Tapos pagka lugi ka po talaga, wala ka pong magagawa. Dahil yun po yung binigay ng taas eh. So, uuwi talaga ng luhaan na wala kang maisaing parang ganun. Nakukuha yung isda. Ano po, minsan po yung sap-sap. Wow, Tapos, sarap. Paborito ko yan. Ipangat, sap-sap. Tapos po hipon, tsaka wow. alimasag. Tsaka Meron po ding alimasag. Opo. Malalaki. Opo. Kuwan po kasi yung lambat na ginagamit namin doon, yung 3 po talagang klaseng lambat. Parang trinit po kung tawagin sa amin. Yung 2 malaki po siya, tapos 1 maliit. Isang maliit. Para doon sa maliliit din na mahuhuli. Opo. Oh. So matagal ka rin doon. Kumbaga yun ang kinalakihan mo, pananagat. Yun po talaga yung kinalakihan ko. Pati sa mga magulang mo. Opo. Pero alam mo, natutuwa ako sa iyo habang kinakausap kita, pinagmasdan kita. Buti marunong ka maglaba. Kasi po nung bata pa lang po, tinuruan na rin po ako ng magulang ko. Marunong ka talaga maglaba nung bata ka pa. Parang ako lang din. Parang kuwan po, pagka naglalaba po yung magulang ko, tinutulungan ko po siya. Kunyari po, nagbubumba lang po ako, pero tinitignan ko po yung ginagawa niya. Oh, so yung magulang mo naglalaba. At that time, ikaw yung taga-bumba. Opo. So hanggat pagkatapos mo magbumba, tumutulong ka. Opo. So hanggat nasasanay ka, kasama ka palagi sa magulang mo na naglalaba. Opo. Marunong ka eh. Di ba bihira lang kasing mga asawa na marunong maglaba na yung way. Ibig ko sabihin, naglalaba naman yung iba, pero yung the way na maglaba mga kabayan na yung pagkusot, no, mahalata mo talaga na hindi marunong kasi parang ganyan-ganyan lang. Siya marunong, pati yung pagbabrush, pati yung kung saan yung marumi, yung ganyan, yung ibang asawa kasi, yung ibang mister, hala, kusot lang ng ganyan, pero hindi tinitingnan yung dumi kung nasaan. Basta makakusot, bumula lang, okay na. Tayo kasi mga kabayan, bukod doon sa pagkukusot, tinitingnan natin yan kung saan yung marumi, kung saan yung mancha, tinatanggal natin, ganyan. Kaya ganyan din siya. Yun pala, bata palang marunong na. Kaya pala hindi na naninibago mga kabayan sa paglalaba. Kasi marunong na pala. Hindi biro mga kabayan na pagsabayan mo yung hanap buhay,
plus yung gawaing bahay. Hindi yun basta-basta mga kabayan. Ramdam natin yun. At sa oras din po mga kabayan na kasama namin siya yung aming tour guide, wala ding reklamo. Marunong din siya sa lahat ng bagay. May initial siya kaagad na gagawin sa mga kabayan. Like for example, meron kang ginagawa dyan, no? Ay, tutulong siya, gagawa siya. No, hindi mo na utusan na, hindi mo na kailangan, uy, gawin mo nga to, kunin mo nga to. May initial siya, marunong siya mga kabayan. Kaya madali siyang gawing tour guide kasi hindi siya pabigat sa iyo, no? Bagos magiging magaan yung paglalakbay mo dahil minsan, no, talagang nandiyan siya, no? Gagawin din niya yung part niya mga kabayan bilang isang tour guide. Kaya nakakatuwa. Yun nga lang, no, pinuntahan namin, inalam ko talaga mga kabayan yung kanyang pinaglabahan dito mga kabayan. Hindi na kami matuloy doon sa kabilang bundok mga kabayan kasi nga umulan na rin banda doon, and then alangan naman hilain ko to, alangan naman pauwiin ko, no, sayang yung punta niya dito, yung pagod niya dito, malayo, no, and then babalik na naman siya dito. Paano yung labahin? Mamaya mabutan pa siya ng ulan. So tapusin na lang talaga niya. At sasabay na lang ako mga kabayan sa kanyang pag-uwi dahil kunti na lang to. Yung sa likuran, okay na yan? Ito na lang po. Ayan na lang. So, ayan. At least nangalahati na siya. O, diba? At least nangalahati na siya mga kabayan. O, so, sabi mo kanina, masaya ka kahit napapagod ka araw-araw sa ginagawa mo. Masaya ka kasi nandyan yung mag-ina mo. Opo. Lalo ka naging masaya ngayon, naging porsigido sa ginagawa mo kasi meron ka ng anak. Opo. First baby. First po. Oh, lalaki, babae? Babae po. Oh, wow. Magdadagdag ka pa kasi naghahanap ka ng lalaki, no? Ha? Pagka pwede po. Ha? Pagka medyo kwan-kwan na po yung buhay. Pag medyo Nakaangat na po ng konti. nakaangat-angat na. O, tama lang. So, ayan po mga kabayan. Sa wakas, natapos din si Kuya Junior sa paglalaba. Magbabandaw na lang po si Kuya Junior. Walang kahirap-hirap, walang kahirap-hirap mga kabayan sa paglalaba. Walang katipid-tipid din sa tubig po mga kabayan. No, dahil wantusawa ka dyan sa tubig mga kabayan na napakalakas at napakaganda at napakalamig po mga kabayan. Ayan. Sa'yo yung palo-palo? Hindi po. Bakit hindi mo ginamit yung palo-palo, Kuya Junior? Pagka kwan lang po yan, pagka kumot lang po gano'n. Pag malalaki na, pag hindi na kayang kusutin. Opo. Sa bagay, ginagamit nila yung palo-palo kapag yung ang misis mo at saka mister mo tamad. Pag hindi tumulong sa paglaba, ayan, dapat paluin yan. O, di ba? Wala nang pang-isahan ng mga kabayan. O, napakabilis magbandaw. Maglaba ka dito ng 10 truck mga kabayan. Nako, hindi pa rin ito maubos yung tubig mga kabayan. Yung parang mga kabayan, parang nangihinayang ka sa tubig. No, yung ikaw na sanay na gumamit sa gripo mga kabayan. No, parang sanay ka na hindi mo mapapatay. Parang nangihinayang ka sa agos ng tubig na tuloy-tuloy po mga kabayan. Diba? Kasi syempre tayo pag puno na, pag digripo tayo, pinapatay natin kasi ayaw natin mag-apaw-apaw yung tubig, manghihinayang tayo. Pero dito, alam mo, grabe mo. Nawan ko sawa talaga. Diyos ko, ang sarap maglaba mga kabayan. Kung malapit na to sa amin, kahit may gripo ako mga kabayan, tapos piliin ko na dito ako maglaba. Ang lamig nga lang ng tubig.
So ayan po mga kabayan, pauwi na nga po kami ni Kuya Junior po mga kabayan. Grabe po mga kabayan yung ating akyat baba dito para lang masundo at makita natin yung ating tour guide, no, na napakasipag na padidi pamilya po mga kabayan. Kaya ito, pauwi na kami. So ayan po mga kabayan, sa wakas nakarating na rin kami dito kung saan nakatira dito si Kuya Junior. Dito siya nakatira mga kabayan kasama yung kanyang biyanan, no? Kasama yung kanyang biyanan mga kabayan. Kuya Junior, meron akong surprise sa iyo. Kasi alam kong gaano ka kasipag na mag-tour guide sa amin. No, walang reklamo sa mga dala, binibitbit, talaga nandyan ka. No. Ngayon naman ay ikayo naman ang aming pasisiyahin. Yung grocery kanina na bitbit mo at saka yung bigas ay para sa inyo 'yon. Oh, di ba? Para sa inyo 'yon. No, dati nagbibitbit ka lang ng grocery, no, para ibibigay sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin katutubong aitas. So ngayon, yung bitbit mo kanina na akala mo ay para sa mission natin, yan ay para sa iyo. Yan, yung bigas at yung grocery. Bukod pa yan, meron ka pang 1,000. Diba? Tapos, tawag nito. Tapos, 1,000. Ito, kasi libre naman ang mga katutubong aitas check up. Ito, pamasahe, panggasolina papuntang bayan para mapacheck up mo yung anak mo, no, kasi may sugat sa ulo, nakita ko kanina, pa-check up mo para malistahan kasi libre naman kayo doon, no, at least malaman mo, no, kung ano ba talaga yung sanhi, bakit nagkasugat-sugat yung ulo ng anak mo, ha? Okay, so ayan, maraming salamat sa ating very generous and pioneer sponsor po natin mga kabayan mula noon hanggang ngayon from OFWs of Malaysia. Maraming salamat po sa ingrediento ang puso. Muli, maraming salamat from OFWs ng Malaysia po mga kabayan. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin na pampacheck up po ng anak ko. Yun lang. Ayan. Kanina mga kabayan, nakita na natin yung anak niya na may sugat sa ulo. Nag-usap kami kanina. Ito yung asawa niya mga kabayan na si pala. So hindi niya nabanggit sa akin. Ang tagal na namin nagsasama, magkakilala, hindi niya nabanggit na si pala yung asawa niya. Kaya pala ang sipag-sipag. Uy, ang swerte mo ha. Anong pangalan mo ulit? Alwina? Alwina po. Alwina, ang swerte mo kasi napakasipag ng asawa mo. Lahat ginagawa niya kasi ayaw niya mabinat ka, ayaw mo alalayan ka muna niya dahil bagong CS ka o bibihira yung ganyan. O di ba? Anong mensahe mo sa mister mo masipag? Tingin na. Maraming salamat po kasi nakilala ko po siya. Talagang masipag siya. Kumbaga po siya, binigay po siya ng Lord sa akin. Ayan. Kaya nga sabi ko, swerte sa mga asawa na yung mga mister na grabe magmahal. No? And hindi napapagod para sa pamilya. Okay? So, ayan po mga kabay. Maraming salamat po muli from OFWs ng Malaysia sa biyayang pinagkaloob po natin isa sa ating mga tour guide. Maraming salamat po. Okay, dito na kami. Akala mo